may original choices for their roles. Kung walang ibang pinagpilian. Nung nagkama kami ng co-production with Viva, pinubaya namin sa kanila yung casting. Sa amin yung story, so nag-concentrate kami dun sa story. Pero sa Blue Art kasi, mas naniniwala kami na yung istorya ang pumipili ng artista. So, kung ano yung binigay sa amin ng panahon o ng pagkakataon, naniniwala ko na sila yung first choice ng story. Nung pelikula, at sila yung gaganap dun sa mga characters. Sian, so how's your basketball career, Sian? Mukhang nalilimit ka na sa movie na wala ka na ng series. Yun nga, sa basketball muna. Sa basketball, isang dream come to para sa akin yan. Dahil yun po, yun naman po ang pinunta ko talaga sa Pilipinas back in how many years ago na pangarap ko talaga maging isang basketball player. So, nung nakuha ko po yung opportunity, nung nag-try out po ako sa El Tigre, tapos nakapasok po ako sa Maharlika, hindi ako makapaniwala talaga. And laking ano lang talaga, achievement siya para sa akin na maski ang dami nang nagsasabi na hindi yan matutupad, hindi matutupad yung pangarap mo. Just work hard, dedication talaga. Galing mo kaya? Meron pa rin, maaabot pa rin yung pangarap. Cliché man pakinggan, pero yun yung nararamdaman ko talaga na sobrang saya. And when it comes sa nalilimitahan, yun po ba yung nalilimitahan sa projects? More on movies kaya ito mga nakaraang last year, movie mo sana, tapos ito ngayon. Yes. Hindi naman po, I think ever since naman po nagsimula ako naman po naghihintay, bilang artista naghihintay lang naman po ako ng proyekto na makarating sa akin. So, nung dumating po yung pagkakataon na maging isang basketball player, sabi ko, dito muna. And explore na mga opportunities and susundan ko kung saan gusto ng puso ko. And yun, in return, sobrang saya, sobrang fulfilling. Magaling ka rin mag-host, Sian. Proven ngayon sa ibang events na pinag-hostan mo. Gusto mo rin bang mag-try as TV host? Hindi masyadong matrabaho kumpara sa series and movies? Lagi ko sinasabi yan, lagi kong sinasabi yan sa dasal ko. And hopefully one day, katulad ng pinaka-idolo ko si Luis Manzano, talagang even siya kasi sinasabihan ko, Luis, grabe, idol na idol talaga kita. So hopefully someday po mabigyan ako ng pagkakataon sa ganong mga proyekto po. At least masaya ka sa love life mo ngayon, Sa lahat po ng bagay, Siyempre kasama na rin natin. Kasama na rin po yun. Diba? Nag-extend ka ba sa hanggang China, Yes. At masaya lang palagi, di po. Kakasama naman po yun last na, nakarating ka sa Sian, China. Doon ka raw pinangalan ba, Sian? Doon po nakuha yung pangalan ko. So doon, nung pagkarapat pa lang namin doon, yung tour guide namin sabi, tinatanong anong pangalan ko, akala nila, sabi ko, Sian. Sabi nila, amazed na amazed sila na doon ko nakuha yung pangalan ko. And they felt very proud na parang sa lahat naman ng cities dito, ito pa. So I think that added more fun sa trip namin kasi iba yung naging treatment nila sa amin dahil nga doon. Akala nila hindi totoo Pinakita ko yung ID ko. Master C. Now, you mentioned earlier na sa Saga Japan, shoot most of the scenes of this movie. What's so special do you think about Saga Japan? And since nakapag-stay na kayo doon for quite a while, what do you find special about that place? Yung pagiging sobrang respectful ng mga tao. I think sa buong Japan naman sobrang silang maalaga. Meron silang talagang they have this respect for each other. And yung beauty lang talaga ng places added so much drama
sa conflict na nangyayari sa mga characters namin. So, being there for 10 days, dami namin experience yung mga, mga traditions nila, what to do and what not to do. Ako kasi kapag pupunta ako sa ibang bansa, mas gusto ko yung mas hindi napupuntahan ng mga tao, yung hindi siya nakikita mo sa mga postcards or sa Instagram ng kung sino mang vlogger. Yung Saga kasi, para siyang probinsya. Kung dito sa Pilipinas, para siyang probinsya. So, sobrang tahimik niya, sobrang ang linis, malamig. First time ko sa Japan, so na-amaze mo talaga ako. And yung may mga pinuntahan kasi kami doon, like kunyari yung Warakwe, isa siyang may maraming mga onsen, makikita mo na ang daming, sobrang sinusuportahan nila yung isa't isa. And sobrang nakakatuwa lang silang makita kasi makikita mo kahit yung mga matatanda, merong mga trabaho. I think, hindi ko alam kung sa Saga lang to or sa buong Japan na pwede magtrabaho ng Saturday and Sunday ang matanda sa kanila. Na-mention mo may onsen. So, I saw a scene there na dalawa kayong nakalubog sa tubig. Yes. I know what onsens actually require you to do. So, were you both like... Hinimatay po si Luis din sa eksena yun. Okay, fun fact. Hindi naman nahimatay, grabe ka. Kasi mga 10 minutes. Hindi, yung onsen kasi, parang 5... Ilang minutes lang? Ilang minutes lang talaga siya dapat. Ilang minutes lang. Pero since nag-shoot kami, 8 minutes. So mga 2 hours na kami nakababa. That's sobrang init niya. So, hindi naman, mahina ako sa ganun eh. Okay ako sa lamig, kaya ko siya. Pero kapag sobrang init, nakatulog ako. Kasi nakatulog. So nag-rehearse pa lang kasi kami si Luis, parang excited na siya. Sumampa dun sa onsen. So pagkasampa niya, hindi niya napansin na mga 30-45 minutes na sabi niya, wait lang, may hilo ako. Yung dumating sa point na, ganito na lang siya. Tulog na. So, nakarelax siya. Narelax ang sobra. But were you both naked? Basically. Meron naman po kami protection. Okay. Meron. Kasi usually towel lang. Oo. Yun yung binibigay na idea natin sa audience kapag napanood na yung pelikula. Sa mga nakakaalam kung ano yung concept. Okay. Glad you survived that. Thank you. Makikita na lang nila yun. Abangan nila yung exercise. Status na ulat ko. Hirap na ako eh. Anong pwede niyo i-advise? Mercy, gano'n po ba ka-komplikado ang inyong pag-ibig dito, Mercy? Parang may nagmamahal sa akin. Ayun. Pero may bago kong minamahal. Ay. Anong pwede niyo i-advise? Ang hirap eh. Ito po, Tita Mercy. Sabi nga po ni Johnny Depp na pag meron kang minamahal ngayon, di ba, Tita Mercy? Tapos dumating sa point na tatanungin mo yung sarili mo, tapos dumating si number 2, sasabihin, tapos dumating yung point na tatanungin mo sa sarili mo, mahal ko ba? Sinong pipiliin ko sa dalawa? Tita Mercy, piliin mo si number 2. Dahil, yes, number 2 po. Kasi, hindi naman, ibig sabihin, hindi mo mahal si number 1 for that question to even come up. So, huwag na natin gawin pang komplikado. Number 2 na. Yes. Or maybe drop everything na lang po. Hanapin niyo po muna yung sarili niya dito. Nang walang shades daw. Pero yun, huwag tayo sa komplikado relationship dito, Mercy. Dapat magmamahal, nakaka-inspire lang. Kaya nga, yun nga, sasabi nga daw, kay sarap ng may minamahal. Yan. Yun nga lang, kaso, dalawa nagmamahal sa akin. Yun nga, hirap. Sabi nga ng kanta, sana dalawang puso. Pero hanggang sana. Hanggang sana na lang. Hanggang sana na lang. Kaya ikaw, ano ma-advise mo, Luis? Siguro po, kailangan niyo po i-assess yung sarili niyo, kung sino ba talaga yung nakakapagpasaya sa inyo. Kasi ako naman, naniniwala ako na kaya nang ma-attract sa dalawang tao, pero hindi mo kaya magmahal ng sabay.
Kasi nga, katulad na sinabi ni Sian, hindi mo mamahalin yung pangalawa kung mahal mo talaga yung una eh. Kaya po, kung sino yung tunay na nagpapasaya sa inyo, nagpapangiti ng puso at ng inyong ngiti, inyong samahan. Ito, Mercy, sino po yun? Parang nagmamayari ng aking puso't pitaka. Grabe, Tita Mercy, ha? And having to break up with someone you love. Paano kayo nakaka-relate sa buhay niyo? Yung ganun, yung sa story ko. Hanggang kayo. Sa story ako naman po sa mga hindi kasi ako yung for me hindi ko kasi kayang ang hirap nung umabot sa situation na ikaw talaga yung magsasabing break na tayo ha. So sa mga experience ko, doon ako nakaka-relate eh, yung ikaw yung binibreak ko pa. So doon ako nakaka-relate. Actually, sinabi ko po ito sa kila Direk, kay Sia, na it's like nakarelate ako kasi sa isang relationship ko, pagbalik namin from a trip, hiniwalayan ako. So yun, parang doon ako nakarelate. Yun lang yung moment na yun. Kasi during that trip, parang nararamdaman ko na there's something coming up. Pero syempre, hindi mo na maiisip na maghihiwalay kayo, but then again, naghihiwalay. So yun lang. Yung mga moments na ito na ba yung huli? Ito na ba talaga to? So yun, yung emotional. Kadalasan nangyayari talaga siya pag nag-out of the country. Parang doon nagkakaalaman. Doon talaga nagkakaalaman. So yun, I think, baon ni Kat at ni Donnie. Valentine plans niyo? Usually kasi sa Valentine's hindi kami nagpaplano, nagiging spontaneous lang talaga kami mag-Valentine's. Anong ginagawa niyo usually? Usually, Hindi ka mag-surprise. nagsasurprise ako. Alam kong gustong-gusto ni Kim pumupuntang Subic at taga-adventure. Yun nga, di ba? Sobrang niyang hyper. So, yung pinaka-surprise ko sa'yo, magiging hyper tayo ngayong araw na to. Ganon. Yeah, Ikaw, Luis, meron na ba kayong plano? Yes po. Kasi parehas kaming mahilig gumala at pumunta sa mga beach, di ba? Oo, sa beach. So, baka magpanglaw kami. Wow. Wow! Thank Okay you. na po. Thank you so much. Thank you.